Good day mga kalibify, ngayong araw tuturuan kayo kung paano magbuo ng ating 3-door granite sliding. Before we start, papakita ko muna sa inyo yung ating mga parts. Start tayo dito sa ating side-by-side panel. This is the left side panel ng ating 3-door. Then ito naman yung ating right side. Tapos ito naman yung mga back panel natin. Nilagay ko na siya sa tamang pagkakalagay niya. Dito yung sa right side, mid, then yung ating left side. And makikita nyo, ito yung brace ng pagkakabitan ng ating mini bolt. Then yung drawer natin. Tapos dito naman, wala siyang braces. Yan. Tapos, ito naman yung ating mga mid panel. Ito yung ating right side mid panel. Then yung left side mid panel. Yan. Dapat ganyan po yung pagkakatayo nyo. Tandaan nyo lang po yung mga slot dito. Yan yung mga yan. Dito rin po sa kabila. And after nyan, ito naman yung ating mga roof panel. This is our roof panel. Yan, nakikita nyo, nandito yung slot para sa ating wood panel. And ito naman yung bottom panel natin sa loob. Yan, meron siyang brace. Yan, nandito rin merong slot. Then, ito naman yung ating mid-frame. Ito naman yung ikakabit natin dito. Sige, ito yung naka-frame. Tapos, ito yung mga pintuan natin. Sliding 3 doors granite. Yung mga susi niya pala nandito sa loob. As ito po yung ating swing door na mirror. Ito yung sa gitna. Tapos, ito yung mga parts ng ating drawer. Railings, front frame, yung body, likod, tsaka harap. Then ito yung ating mga shelves. Itong may gantong slot, yan, tsaka dalawang butas, magka-partner po yan. Dito po natin i-attach yung pintuan ng ating mini bolt. Then itong other shelves. Yan. Yan, itong dalawa. Tapos itong isa, nakikita nyo meron siyang slot. Ito yung nasa ibabaw ng drawer natin. Yan yung merong slot. Then yung ka-partner niya, ito naman yung nasa taas. Siyempre, ito yung ano natin. Pintuan ng ating mini bolt. And last, yung mga hamba natin tsaka accessories. Ito yung top na hamba natin, yung manipis. Sa taas, yung meron tatak na Lipify steel. Then ito naman yung sa baba. Tapos yung dalawa nating hamba. Wala siyang left and right. Yan, parehas lang po siya. Mamaya, tuturo ko po sa inyo kung paano buo. Then ito yung ating mga rod. Yung ating plastic black footing, 4 pieces. Yung keys ng ating mini bolt. Then yung ating small pin, rubber stopper, then yung plastic washer. And also yung ating mga screw. Yan. Tara, start tayo magbuo. Bago tayo magsimula sa pagbuo ng ating katawan, unahin po muna natin itong hamba. Sinabi ko pong wala siyang left and right kasi pare-parehas po siyang merong 4 na dots. Each side, yan. Tig-4, maging sa kabila, meron din. Bali sa pagkakabit natin yan, itong nakikita nyo naka-usli na to, itong nakaangat, dapat magkatapat po yan. Bali dapat ganyan po. Nasa inyo po kung anong unahin nyo yung top or yung bottom, pero para sa akin, unahin ko po yung bottom. And kung bakit ito po dapat yung magkatapat, kasi meron siyang space sa loob na pagpapasukan nyo. Pag lumitaw yung butas, ibig sabihin tama yung pagkakasalpak po natin. Kung wala po kayong cordless, pwede rin pong screwdriver. Sa kabila. Yan, next, yung sa taas naman. Yan, din ipasok natin. After natin makabit. Pwede nyo nang ikabit yung screw sa likuran natin yung nakatayo. Dito sa may taas, isang screw muna yung ikabit natin para hindi tumama sa top panel natin kapag nagkabit tayo mama. Isang screw lang po muna ikabit nyo. Sa baba, yan pa rin kompleto. Pag yakapin nyo lang po, i-press nyo lang siya ng ganun para pumutok sa butas. Press. Yan, okay. Yan, ganito po dapat yung pagkakabuo ng ating
Tingnan nyo pong mabuti each side. Ayan. Itong may slot, dapat nakatutok po sa inyo to. Kasi dito po mag-i-slide yung pintuan natin. After natin mabuo yung ating hambay, susunod natin yung ating panel. Kunin natin itong left side, yung right side, then kunin natin yung right side na to. Pagkakabit nito, kung meron kayong makakatulong, mas maganda. Gawa muna kayo ng pa-letter L, tapos itong ito muna siya sa top. Ganito po yung mga nakaabang niyang butas para sa screw. Then kunin natin yung mid panel. Isampa nyo lang muna siya dito. Nakasampa na po siya. Kung makikita nyo, dito po yung butas dito sa kabila. So, tungtong nyo po siya dyan. Kunin natin yung last part ng ating back panel. Ito naman sa last part ng back panel natin, magsisimula naman siya sa likod. Yung una, itong mid, tutungtong natin dito. Itong back naman, magagaling siya sa likod. Dito po yung mga butas niya. Then last, yung ating left side panel. And after natin mabuo yan, sasalpak na natin yung hamba. Yan. Isalpak muna natin siya manggagaling sa loob. Tulak natin. Then pasok natin sa taas. Yan. Yan yung sa kabila. Tungtong natin siya rito sa panel. Pasok sa ilalim. Tulak pala. Yan. After nyan, simulan muna natin ikabit yung ating roof panel. Yan. Bali itong manipis. Yan, itong manipis na to, nakatutok siya rito. Ganito naman, syempre nasa harap. Ang pasok po pag ganito. Lagay niya po muna dito sa may gitna ng screw. Yan, tapos punta po kayo sa harapan. Yan, tsaka nyo po iskruhan yung kaganina natin hindi na-iskruhan. Sa may harapan. Ito yung pinakahuli sa may natin. Brace. Para mag-lock po yung panel. The next natin ito, yung mga nasa harap. Next natin yung ating bottom panel. Itong merong slot, yan, dulo, tsaka dulo, dapat ito po ay nasa baba. Ang pagpasok po, manggagaling dito sa dulo. Yan, itungtong nyo po muna sa ganito. After natin makabit yan, next natin, itong ating mid panel. Itong may butas, dapat po nakatutok siya sa may harapan. Kasi itong manipis, dapat sa likuran. Pagpasok po, pag ganito, medyo islant ko siya. Unahin niyo po munang ipasok yung sa baba. Tapos yung next sa taas. Ganito sa kabila. And after nyan, tsaka natin siya i-screw. Yan, makikita nyo po, itong mga mid panel natin, meron siyang mga nakatapat na slot dito para sa mga shelves. Dito po yung mini-bolt natin, then yung other shelves. Tapos sa part naman na to, dito po natin ikakabit yung railing ng ating drawer. Then yung takip niya, tapos takip ulit, tapos yung mga bar natin. Ganun din po dito. After nyan, tsaka natin ikakabit yung mid-frame niya. Sa pagkakabit ko ng mid-frame, pasok niyo muna dito sa loob. Yan, saka nyo siya itong-tong. Sa gilid niyan, dito, may mga nakaabang na butas yan para mag-lock. So natin makabit lahat, mga panels natin, mid-frame. Sa side muna natin siya ng pahiga para ikabit yung plastic block coating. Tatag po muna kayo ng karton, tapos ihiga nyo muna siya ng patagilid. Saka natin ikabit yung mga black plastic coating natin. I-screwan po muna natin dito. Sa may bottom panel natin, meron po siyang 3 butas yan. Sa pagkakabit naman ng plastic black coating natin, hindi nyo na kailangan magbutas kasi meron siyang nakaabang na mga butas. Bali, tututok nyo na lang to, parang ganyan. Yan, after po natin makabit yung mga plastic block coating natin, itayo muna natin siya para ikabit yung mga shelves niya.
Ang purpose po pala ng ating plastic block coating para naka-elevate siya sa semento then hindi madaling kalawangin tsaka yung moist niya, yung moist na sahig hindi madaling kakapitan yung ilalim ng cabinet para iwas din siya sa kalawang. Next natin ikabit yung mga shelves natin. Yan, ito po yung sa shelves ng mini bolt natin. Itong meron dalawang butas dito yan. Yung bandang baba. Kasi itong merong slot sa dulo, dito naman siya. Dapat ito pong slot ay nakatutok dito sa may bandang harapan. Yung palatandaan po na tama yung pagkakabit nyo ng shelf. Dapat makapal yung nandito. Yan. Then yung manipis, dapat nandun po sa dulo. Ilak muna natin ang screw. Yan, tulad po nito. Itong makapal sa unahan, yung manipis sa dulo. Then, tsaka natin isunod ikabit yung rod natin. Sa rod natin, merong maiksi tsaka mahaba. Yung mahaba sa gitna, yung maiksi dito sa kaliwa. Itong sa gitna natin, itong sa taas muna ikakabit natin. Then after natin makabit yung mga shelf natin, proceed naman tayo sa pagbuo ng ating drawer. Yan, bago tayo mag-proceed sa drawer, ikabit muna natin itong pintuan ng mini bolt natin. Pagpasok po itong manipis, dapat nandito siya sa baba, din itong makapal dito sa may taasan. Sa pagpasok po, slide nyo na siya ng ganito, aslan. Buksan nyo yung pintuan, hawakan nyo po, tulak pa baba. Then, yung merong slot dito sa gitna, yan, ipapasok nyo pa. Yan. Pagkapasok nyo yan, tsaka nyo i-screwan yung ilalim. Yan, nakabitan natin yung pintuan ng ating mini bolt. Tsaka tayo mag-proceed sa ating drawer. Sa pagbuo ng ating drawer, nagamit tayo ng martilyo at flathead screw para sikipan yung mga railings. Then masikwat natin itong maglalak sa drawer natin. Ibukan nyo muna ito. Dapat itong merong part na ito nakatutok siya palabas. Then ito naman ay paloob. Unahin po natin itong ikabit yung sumad na likuran. Sa pagkabit po, pag ganito. Sipak nyo muna siya ng pagganyan. Then kunin nyo po yung flathead. Ilak nyo po siya. Yan. Sikwatin nyo po siya paloob. Paloob po. And after nyan, tsaka natin ikakabit yung front frame natin. Unat nyo po muna ito palabas ng bahagya. Tapos itong-tungo po siya rito. Pag tungtong, lumitaw po ito, ilak nyo muna siya. Then tsaka nyo po itong isa pa. After nyan, tsaka natin yung ikakabit. So, wala naman siyang gagawin kahit ano yung mauna dyan. Basta pakapit. Paganda po yung pasa. Pag ganyan, ibig sabihin po nakabaon to. Ilabas nyo po muna ito. Saka natin siya ibabalik. Papasok sa loob para mag-lock yung loob niya. Ay, ibaba lang natin ito yung mga ganito. Okay, after natin yan, kukunin natin yung railing. Sa pag-release po ng railing, ganito lang. I-press nyo lang ito pababa. Bali, ang nakuha ko po palang railing is right side. Right side po. Press nyo siya pababa. Pakahila. Ito naman po yung left side. Yan, dapat nakatutok siya pababa. Pag sa left. Press naman siya pataas. Ito yung ikakabit natin dito. Yan ito naman yung ikakabit natin sa mismong cabinet. Yung purpose ng martilyo, para sikipan natin siya ng bahagya. Konti lang, tatansyahin lang natin. Para hindi siya madaling mahulog. Dapat pagkakabit natin to, itong may patutok pa ganon, ito yung nakatutok sa dulo ng ating drawer. Then ito naman, pataas po siya. Unahin po muna natin yung dulo. Diluwagan natin. Yan.
Saka natin siya itulak pataas. Yan, medyo luwagan muna natin siya ng konti. Yan, yun ulit. Unahin muna natin yung dulo. Sobra naman. Tapos tulak pataas. Yan. Kung natin makabit yan, proceed naman tayo dito sa ating cabinet. Pagkakabit po na ito, ganun ulit, yung pa-slide pa ganun dapat nasa dulo. Then ito naman, pababa naman siya. Kung yung drawer pataas, ito naman pababa. Yan. Unahin po muna natin dito sa may left side. Dulo. Ay, sikipan muna nito. Dulo. Tapos ito, press pababa. Tapos ilabas natin to para mag-lock yung railing, hindi siya makalas. Ayan. Basta ilalabas nyo lang ito, kabila. Yan, sa pagkakabit ng drawer, dapat itong bearing, lagi siyang nakasagad sa dulo. Hindi dito, dapat nandito siya sa unahan. Yan, isagay niyo po siya each side. Yan, sa pagpasok po, magkasabay. Tignan niyo po muna kung nakapasok yung sa kabila. Then, sa kabila din. Tapos dahan-dahan niyo po siyang ipasok. Yan. And after natin makabit yung drawer natin, tsaka natin ikakabit yung shelves na sa ibabaw. Then itong mga small pin natin, tapos yung rubber stopper, then itong plastic washer natin. Itong pin natin, dito natin siya ipapasok. Then kapag yung pintuan ng gitna, yung mirror, isumasangga dito, tsaka lang tayo magdadagdag ng plastic washer. Tapos ito namang rubber stopper dito. So, pagkabit naman ng pintuan natin, kung makikita nyo meron dyan maliit na butas. Yan. Dito naman siya dapat ipapasok sa may pin. Yung maliit na butas. Tapos ito, meron siyang spring. Ito yung sa taas. Yan. So pagpasok niyan, tansyahin nyo lang na dapat ipasok sa maliit na butas. Yan. Pag pumasok na, press down. Pasok. Lock. Yan, yung sinasabi ko kaganina na magdadagdag kayo ng plastic washer. Kapag itong pinto na to, sumasadsad siya rito. Dito, pag sumasadsad siya, hindi siya nakalapat ng maayos. Dagdag lang kayo ng plastic washer para medyo umangat siya. Sa pagkabit naman ng pintuan natin, yung sliding, itong railing, so yung merong gulong, dapat natungtong siya rito. Ito, sa gitna natin. Kapag hindi smooth yung pagkakaslide ng pintuan natin, ibig sabihin nun, hindi nakatungtong parehong gulong dito. Yan. Sa pagkakabit naman ito, nakikita nyo itong dalawang plastic na to, ipapasok nyo lang sa rito sa dalawang butas. Pasok. Yan, tatantyahin nyo kung nakatungtong sa gitna. Yan, pag nakatungtong na, dapat smooth yung pagkakaslide niya. Kabila naman, yan, smooth pagkakaslide. Kapag makikita nyo merong awang sa pagitan ng ganito, yan, sa pagitan ng pintuan, may nakita kayong awang, hindi siya naglalapat. Minsan, sa surface ng semento, or minsan naman hindi siya, sa surface ng semento, ang gagawin nyo lang, magsasapi lang kayo. Itang pangkan. Pwede nyo gamitin yung karton na ganito. Nasa loob din yan ng karton ng trader natin. Kapag kung saan meron awang, pagitan na ganito, dadagdag lang kayo ng konti. Sapian nyo na siya sa ilalim. Yan. Para magpantay siya. Tatantyahin nyo lang kung saan kayo maglalagay.
Yan, ganun lang magbuo ng ating 3-door sliding granite.